So yun, okay. KGX, kamusta kayong lahat? At episode 7 ng TA natin sa Pi Network. Okay? So kung titingnan natin, no, kitang-kita nyo naman yung sinabi natin sa Pi Network na nakaraan. Kung napanood nyo yung episode 1 to episode 7, lahat yun nakuha. Okay? So ngayon, yung episode 6 natin, no, pinakita natin doon na malakas ang selling pressure ng $2. Nangyari yan. Okay? So ngayon, naka-hold tayo ngayon sa 1.85. Okay? So ngayon, yung bagong TA natin ngayon sa episode 7, no, ng Pi Network. Okay, kung titingnan natin dito sa graph, no. Sa graph, BitGet yung gamit natin, okay? So, current price niya nasa 1.92, 1.93. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, no, yung short term niya, para sa akin sa short term, no? Kasi 4 hours time frame lang naman to no? So, kung ma-hold niya yung 1.9, okay? Kung ma-hold niya yung 1.9, possible, no, makuha niya ulit si $2. $2 lang, okay? $2 lang, yung nakikita natin dito, mga ka-cults, no? So, sa $2 na yon, ang pinaka-support and resistance natin dito, 1.85 and 1.8. Okay? Bumaba na tayo. So dapat ma-hold niya si 1.9. Pag hindi niya na-hold si 1.9, possible bumaba ng 1.85 yan. At pag na-break si 1.85, possible bumaba ng 1.8. Or mas bumaba pa lalo, mga kapatid. Okay? So ngayon, ang pinaka-resistance naman natin, tulad ulit kahapon. Hindi na tulad ulit kahapon, pero $2 and 2.1 na. So kung titingnan nyo, 2.05 yung nakaraan Pero ngayon, $2 and 2.5 ay 2.1. Okay? So maliwanag yan. At pag na-break to, may chance na pumunta ng 2.2. Hindi muna tayo 2.3. Okay? Hindi muna tayo 2.4. Hindi muna tayo 2.5. Hanggang 2.2 lang muna tayo. Kasi may selling pressure din pagdating saan? Sa 2.2. Okay? So ngayon, may nagtatanong, KGX, okay ba sa long term si Pi Network? Okay. So, kung titingnan natin dito, no, kailangan syempre yung mainnet, launch, at development. Di ba? Number 1. So, number 2, exchanges listing. So, dapat marami. No? Maraming platform ang magtangkilik kay Pi. Binance, Bybit. Yan. Yan talaga, no? Pag Binance and Bybit, para sa akin, tayo may yaman dyan. Talagang totally possible magkaroon ng pump. Okay? Adoption, siyempre, nung madami. So, alam naman natin na marami na nag-a-adapt sa Pi. Pero, dapat mas damihan pa. So, tulad ng sinabi ko, China, South Korea, Vietnam, United States, tapos, ano pa ba yung isa? South Korea. Diba? Yan pa lang. Dapat ibang bansa din. Sa Twitter nga, hindi pa sila maingay talaga di ba? Hindi pa to napapansin ng BlackRock, hindi pa napapansin ng Microsoft, hindi pa napapansin, wala pa di ba? So, puro haka-haka lang, kaya daw nagbenta si Bitcoin, kaya daw bumagsak si Bitcoin dahil kay Pi, di ba? Sige, Pi na lang malakas. Okay? So, syempre yung market trends, no? So, dapat tinitingnan pa rin natin dito, no? Kung ano galaw ng altcoins at Bitcoin. Okay? No? Tingnan nyo pa rin, tandaan nyo, no, Bitcoin is mother coin, susunod pa rin yan lahat. Okay? Susunod pa rin yan lahat. Hindi pa si Pi ang hindi pa si Pi ang mother coin. So susunod yan, okay? Tingnan nyo nakaraan, bumagsak si BTC, sumunod si Pi. Di ba? So ngayon, umangat si Bitcoin, hindi sumusunod si Pi. So, pero lagi nyo tatandaan, wala pa yan, no? Ano pa lang yan? Medyo hype lang siya ngayon kaya hindi pa siya sumusunod. Pero susunod yan sa up and down ni BTC, no? Nandudun pa lang yan. Kaya yun ang kailangan natin gawin. Kailangan kung gusto mong mag-hold niyan. So kung ikaw nabababaan ka ngayon, bili ka na, and then sabi nga natin kung holders ka, isa lang naman ang dapat mong gawin di ba? So kung gusto mong bumili, bili ka na, buy, tapos forget. Di ba? Yun ang hold. Di ba? Buy and forget. Ganun kasimple, no? Para at least hindi ka tumitingin sa market kung bumabagsak man o tumataas. So, hayaan mo lang. Buy and forget. Tapos, kailan mo ba gustong ibenta? O, di ba? Ibenta mo kung kailan mo sinet.
2 years, 3 years, sabi nyo 5 years eh. 'Di ba? Sabi nyo pa nga KGX, see you sa 5 years. 'Di ba? Yun lang, and then flex ko lang yung mga nag-profit sa grupo natin kahapon. Yung TA natin ng 4-5. Tsaka ngayon, nakita ko no, maraming nag-TP4 doon sa Telegram natin. Okay, saludo sa inyo mga kapatid at kakults. Saludo.